So tila pinagkakaisahan nga po talaga ng husto ng mga Japanese experts and analysts ang angas ng Pinas General Casimero. Ito po ay dahil kung nitong nakalipas na linggo lamang ay bumanat ang Japanese expert na si Sooshi Hayashi na wala daw bilang ang panalo ni Casimero kay Luis Nery nang dahil sa hindi naman daw naghanda si Nery at hindi pa rin daw ito sapat na basehan upang labanan ni Naoya Inoue si Cuadro Alas. Ay bumanat naman nga po ngayon ang Japanese former WBC Junior Flyweight World Champion na si Yuki Kimura, isa ng boxing analyst ngayon para sa Yahoo Japan. Ayon kay Kimura ay nagpakita daw talaga ng masterpiece performance si Casimero sa laban na ito. Walang duda umano na di hamak na mas magaling na fighter si Nery. Pero ang boxing daw talaga ay laging nagkakatalo sa kung paano kayo naghanda para sa laban. Pero ang nakakainsulto nga po sa naging pahayag ni Kimura ay nang sabihin nito na humina daw ng husto si Luis Nery magmula ng talunin ito ni Naoya Inoue. Paliwanag niya na tandaan umano natin na ang isang boksingero ay mas lalong humihina kapag nakakatikim ng knockout gawa ng hindi na daw naaalis sa isipan ng mga fighters ang pakiramdam ng matalo. Kumbaga ay ang pinapalabas dito ni Kimura ay parang utang na loob pa ni Cuadro Alas ang panalo nito kay Inoue dahil nanginabang ito gawa ng humina na si Nery pagkatapos matalo kay Inoue. Kaya naman kayo na lang pong humusga dyan. Sa kabilang banda naman mga idol ay pinangalanan na nga po ang sunod na makakatapat ng ating pambato na si current IBF Minimum Weight World Champion Pedro Taduran. At ito nga po ay ang Chinese boxer na si Jianxing Zhu. May napakagandang record na 17 wins with 40 knockouts at isang talo lamang. May edad na 29 anyos. Hindi po ito magiging madaling hamon para kay Taduran pero magandang pagkakataon din po ito upang maipagiganti ni Taduran ang mga Pinoy boxers na pinataob ng incheck na ito. 6 na pambato na po kasi natin ang tinalo ni Zhu at 4 dito ay via knockout. Bukod dyan ay ang magandang balita naman po dito ay dahil malaki ang posibilidad na sa ating bansa gaganapin ang bakbakan na ito. Nauna na po kasing sinabi ng MP Promotions President Sean Gibbons na gagawin niya umano ang lahat ng makakaya niya upang maisakatuparan na sa Pilipinas ganapin ang mandatory IBF World Title Defense ni Taduran sa ating bansa. Nang sa ganun umano ay magkaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan na mapanood at masuportahan ng personal ang ating kasalukuyang nag-iisang Pinoy World Champion ng boxing. Inaasahan naman na sa buwan ng Oktubre ito gaganapin. Samantala, sa Lunes na po magaganap ang pagbabalik ni Edgar Berlanga sa ibabaw ng lona makalipas ang mahigit isang taon na hindi paglaban, kung saan makakasagupa niya ang veteranong Canadian fighter na si Steven Butler para sa kanyang kauna-unahang laban sa ilalim ng Sufa Boxing Promotions. At kanina nga lamang po ay inamin nito na ang isa umano sa mga dahilan kung bakit siya natalo via knockout sa kamay ni Hamza Shiraz sa huling laban niya ay nang dahil umano sa naging abusado siya sa kanyang sarili at nawalan siya ng disiplina. Aminado umano siya na medyo nabulag siya sa kasikatan at lumaki ang ulo. Natutunan niya na umano ang mapait na leksyon kaya mas nakakatakot na daw siyang babalik ngayon bilang isang halimaw na boksingero. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.